Magandang araw at what's up mga ka-feels? Welcome sa programa ko saan bibida ang mga millennials, Gen Zs at mga millennials at heart. Ang programang magbibigay ng mga tips at tricks sa inyong day-to-day life. Ako si Daryl. At ako naman si Cheska. Welcome sa Philenials! Alright, alam mo partner, since syempre itong Philenials, this is our first time na gagawin natin Ang to. pilot episode natin. Pero kamusta mo na kita partner? Kamusta ka naman? Okay naman, but you know, partner, recently maulan, maaraw, so parang it's flu season na talaga. Kamusta ka naman, partner? Speaking of flu season, well, konting sharing lang. Nung nakaraan niya, sabi ko parang at times bigla ako nagigising kasi so para sa kaalaman din ng mga nanonood sa atin sa digital na parang may times kasi dahil may allergic rhinitis ako. Oo. I think Ang guys, hirap kayo niyan. mga ka-feels natin na nanonood ngayon na kung meron kayong allergic rhinitis, magigets nyo ko yung tipong sa madaling araw, babahing-bahing ka bigla, magugulo yung tulog mo. But anyway, such is Exactly. life. So at least maganda nga may mga medications to help you at least relieve yung pain na meron. Ka-partner, wala ka naman allergic rhinitis or anything? Meron din akong allergic rhinitis, kaya madalas ako may baon na antihistamine, partner. Alam mo yon, pag nag-iba yung atmosphere tsaka temperature, matitrigger agad yung nose natin. Kaya ito na nga, parang mas gusto ko din yung mga mainit-init. Alam mo yun, para hindi masyado natitrigger Hindi lang yung basta lukewarm, basta mainit-init. mainit-init. Pero bago tayo pumunta dun sa ating paksa for partner. today's episode sa Philenials, well, baka nag-wonder kasi sa ating partner. Yes. So si Daryl at si Cheska, siguro yung iba sa kanila, maaaring nakikita na nila ako sa DWIZ AM Radio, narinig nila ako doon. Sa Aliw 23, nakikita nila ako nag-weather report. Pero ikaw, Cheska, medyo kailangan may konting pakilala ka din siguro sa kanila. Bago ipakilala syempre sarili ko, parang tell me something about yourself. Yon, ma-partner. At syempre sa ating mga viewers dito sa DWIC 882. Ako nga pala si Cheska Persia. At kapag umaga, I have a program sa Home Radio 97.9 as a morning radio DJ. As Cheska Persia from Mondays to Fridays, 8 a.m. to 10 a.m. At partner, may mga segments din tayo dito. So minsan nag-host din ako ng segment nating Pera-Pera, Racket, at yung ating mga newscast from time to time sa Aliw Channel 23 at sa DWIZ. Bago ko ipakilala yung sarili ko, kasi malamang may tatanong ka sa akin. Ako naman na magtatanong. Ano ba yung kailangan, at sino ba si Cheska sa day-to-day life? Kasi for sure, may mga listeners, may mga viewers, may mga fans din tayo na gustong malaman, ano bang ginagawa ni Cheska sa day-to-day life aside from doing home radio, mag-record ng segments for DWIC in Aliw 23. So ano ba pinagkakaabalahan mo, partner? So, isa pa sa pinagkakaabalahan ko, partner, is I'm a public servant. So, isa akong barangay counselor sa Taytay Rizal. So, yun. Cheska, basta nakatawag ko dito Alawad! Ko talaga, partner. At syempre, proud na naman ako sa partner ko dito na grabe ang daming ginagawa. Weatherman na, radio DJ pa, at syempre, TV host pa kami ngayon. Gaya nga na sinasabi ko sa segment ko, whether you like it Or not. Stuck kayo sa akin. But anyway, konti pakilala lang din. Baka Exactly. kasi yung iba sa inyo, first time lang din ma-encounter ako. Daryl Justin po, ang resident weatherman. Nako may biro pa nga minsan si Boss Denny sa akin. Ano, sa biro Ronda niya? Pilipinas, Ang opisyal na taga-warak ng mga plano ninyo. Yes! Pag sinabi na umuulan. Oo, ang hirap din syempre na alam mo yon yung struggles of doing a weather report, katulong yung producer ko. It's really hard kasi syempre hindi lang siya basta-basta research. Kailangan alamin mo din yung mga terms. Gaya naman pagka, di ba, if you're passionate on doing something, so syempre aaralin mo rin yun, ano ba ibig sabihin ng mga terminologies and whatnot. Aside from doing weather sa DWIZ at Aliw 23, minsan sumasalo ako ng mga programa. Mr. Pinch Hitter ako minsan. Oo, talaga may mga naman. hours tayo na wala, syempre tulong-tulong tayo, basa ng balita. Hindi lang basta-basa, syempre kailangan may opinion ka din and at the same time may alam ka kasi iba na ngayon kung wala kang alam. At mahirap. At partner, pag mahal mo yung isang bagay, katulad tayo, we're in love with media, we're in love with broadcasting. So, go na go tayo. Radyo man yan, TV, digital, online. Go na go tayo dyan. Pero sa akin, partner, ang parang icing on the top of the cake sa akin dito is yung morning show ko sa home radio. 6 to 8 ng umaga, di ba? Sign on ang tawag nila dyan. 6 to 8 ng umaga tuwing Monday hanggang Friday. So ayun, I think partner, medyo kilala naman na tayo ng mga kilala na tayo natin mga viewers. So ngayon, ito partner, may tanong ako sa'yo. Umiinom ka naman siguro ng kape. Mahilig ka ba sa kape? Nako partner, pag umaga, since pares tayong morning DJ, kailangan ng pampainit at pampagising sa umaga. Kaya alam ko pares tayo mahilig sa kape. Ang hirap, parang ang karamihan, di ba, sinasabi na nga nila ngayon, hashtag coffee is life. Coffee is life. Diba? So, pwede natin gamitin yung hashtag na ngayon.
kung gusto niyo gamitin yung hashtag Philhennials Coffee is Life. Coffee is life. I love Kaya yan. napapatanong ako, partner. Well, obvious naman yung sagot ko. Alam naman din ni Cheska na pag ko halos araw-araw may kape sa home radio. That's true. Diba? Parang Grabe. hindi nawawalan ng rasyon ng ayuda ng kape doon. Swak na swak po yung episode Yes. natin sa pinag-uusapan dahil kung hindi naman kayo mahilig sa kape, tutulungan namin kayong maengganyo at masubukan ng kape. Dahil may makakasama po tayo sa Usaping Kape sa episode na ito. So narito, pinaunlakan tayo para i-share ang kanyang humble beginnings bilang isang business owner na rin. Narito ang owner. Grabe, bigatin itong whole guest. Big time tayo. Owner kagad yung kasama natin. Narito ang owner ng Wild Brew Coffee na si Ann Beatriz Gadiano. Hi, Bea! Hi! Buong-buo naman yung Ann Beatriz Siyempre, Gadiano. Hi, kailangan ma'am. may emphasis para kilala. Branding na branding. Yes, di ba, partner? totoo Pero si yan. Cheska Persha. Saka naman, Daryl Justin. Sige, Bea That's na lang. why. Bea Gadiano. Bea, Hi. iba kasi sabihin or pang-artista yun. Bea? Bea Gadiano lang po. Yes, Miss Bea, thank you for of course joining us here today. Thank you for the opportunity. Of course, parang syempre ang gusto rin naman namin dito sa Philhennials, hindi lang yung kami yung nabibigyan ng opportunity, lahat ng i-explore namin ni Cheska, hindi lang mga businesses, Yes. kundi mga other interests na alam ng mga Philhennials tsaka mga Gen Zs para maging interested at mapukaw din yung attention nila. At very appropriate kasi si Ma'am ay a part of the millennial and Gen Z generation. Yan, tanungin natin si Ma'am, Ma'am, ilang taon na po ba kayo? 26. So medyo 26. zillennial ako. Zillennial! Ngayon ko lang nalaman yun. Ngayon mo lang narinig yung partner. sorry. Yeah, Ano? cusp ng Gen Z tsaka millennial, mga zillennials. Ayan. Swak na swak pala. So, I know, Bea, well, kasi hindi ko alam kung sikreto to sa iba, pero good friends kami ni Bea from where I came Yes, from. So, syempre, Bea, gusto ko naman makilala ka din nila. So, taga saan ka nga ba? Originally, galing akong Baguio. So, Baguio. from Baguio, born and raised. And then, nag-work ako dito sa Manila. So, sa Mandaluyong. From there, ayun, nag-work ako sa Signal TV. So, ayun. And Bea, so, syempre, sabi ko nga matagal na kami din magkakilala. Yes, Very partner. close personal friend ko din si Bea. And medyo papahapyawan ko na ng konti yung focus sa history ng business niya. Syempre, kami, usually, pagka yung typical na corporate office setting ba, talagang, di ba, kadalasan ang bonding ninyo doon ng mga office mates mo is coffee. So, yun na nga. Speaking of coffee, Bea, bakit pa nagsimula ang Wild Brew? Actually, dahil sa office mates ko nung time na yun. So, dati kasi, since from Baguio ako, sanay ako na laging may brewed coffee or coffee beans na available. So, nagulat ako nung nag-work na ako sa Manila. Hindi siya ganun ka-accessible. Laging take-out coffee or yung 3-in-1. So, yung mga ka-work ko dati, kapag umuwi akong Baguio, nagpapasabay sila ng coffee beans. So, ayun. Nung 2020, nag-pandemic. So, hindi ako makapag-deliver ng order sa office mates ko. Yes, So, yun, ma'am. nag-start kami ng mom ko ng Shopee account. So, dun kami nag-start. Una, yung mga clients lang namin, yung office mates, tsaka yung mga kakilala ko lang din. Pero yun, nag-spread na rin siya since pandemic, Shopee. Yun lang yung ginagawa natin dati. Ang galing naman, ma'am. Saka parang nagsisimula yan, bukod doon sa Shopee, dagdag ko na lang. Nagsisimula yan, parang sasabihin sa kapwa. Word of mouth. Word of Yun, mouth word yan, of mouth talaga. Si Effective. Bea, nagbebenta siya ng mga coffee beans sa mga Yes. Ganun kami fresh mismo ba nag-start. ako sa inyo. So yun. So ano bang tawag dito? So going to the business at the Yes. history of the business, ang inspiration mo dito simply is dahil nga dito sa Manila compared nga sa Baguio, there is a lack of na fresh coffee beans or Yes. fresh Making coffee accessible. oo. Tsaka, ano rin, it's nice to see na people are making their own coffee kasi Yeah. parang mas healthy siya and mas to your liking kapag ikaw yung nagtitimpla. Tsaka mas fresh. Parang Miss Bea, sabi nga nila, when you make a business, when you become a business person, you don't do it to make money. You do it parang to solve a problem or to close a gap. And yung gap na kinlose mo is that yung accessibility ng beans, and at the same time, nakita mo sa province nyo, sa city nyo sa Baguio, ganun yung practice. But dito sa Manila, hindi. So yan, thank you. Dadagdag na rin doon, Cheska, tsaka Bea, na aside from making it accessible dito sa Manila, Yes. it's also promoting what Cordilleras or what Baguio has to offer. in Yeah, terms of exactly. coffee, diba? Yung industry nila doon, ng pagtatanim ng mga coffee beans.
Ikaw ba, partner, baka may gusto ka ding alamin pa tungkol sa interest ni Bea dito sa business? I think yung mga makikinig sa atin at manonood ng millennials at Gen Zs na nag-start na ng mga pandemic businesses nila, can we ask you how you thrived and how you managed yung pagiging e-commerce or online seller, kumbaga, dahil pinasok niyo yung Shopee, diba, ma'am? So how was it for you? For me, important siguro yung kung ano yung iniisip mong business, dapat malapit siya sa'yo. Yes. Kasi marami talagang times na itutuloy ko pa ba to? Parang worth it ba? Ganun. So, it Yes. helped na malapit siya sa akin kasi gusto ko nga maging accessible yung coffee. And na-enjoy ko siya. Gusto ko rin siyang i-share sa mga kakilala ko. So, yun, it helps na malapit siya sa'yo. So, sa ngayon naman kasi ang dami ng accessible sa atin na resources like yung Canva for your PubMax, and Shopee for your online shop. Tsaka yung Facebook pages din, ang dali na ring matweak ng mga e-commerce, ang tawag doon, yung mga pwede nilang platforms. So marami na rin silang options for advertisements na nag-merge na rin Instagram and Facebook. So yun, madami kang pwedeng laruin kapag may time ka. Ayun, it helps nga na malapit sa'yo kasi you will find time. Yeah. Tsaka siguro sa mga business owners din, no, talagang gusto nila na ini-explore lahat ng available options. Yeah. Hindi lang sa gusto. I mean, I think it's a necessity na rin sa mga business owners to explore a lot of options na pwede nilang gawin in terms of their business. Hindi lang yung type of business na gagawin nila, kundi pati yung approach, how would they be able to be creative sa pagbebenta nila ng produkto nila sa tao ngayon, knowing na syempre people nowadays are parang yung attention span is not that long. Exactly. Madali sila ma-distract and things like that. But if you don't mind me, Bea, if hindi coffee business ang gusto mong tahakin, what would that, kung gusto mong mag-pursue palalo into having your own business, ano yung second choice mo? Second choice ko, floral shop. Floral shop. Very Baguio girl talaga si Miss Bea. Kasi ever since talaga, yun din, parang ang saya kasing arrange ng bouquets. Have you tried arranging? Yes. Sa bahay, lagi kaming may fresh flowers din. Yeah. Actually, ideal ko ang gustong business. Floral shop na may side coffee shop. Oh, wow. Ang ganda nun. Cafe na talaga yun. Parang next level cafe na. Parang mga European cafe yung ganun, partner. Pero I've seen some people do it sa province naman sa Rizal. Nagbebenta ng flowers while doing their coffee business. So baka pwede mong i-explore in the future yun, miss. Pero sabi nga nila, di ba, minsan, syempre, some people would even say na parang one step at a time. And Yeah. Wala naman na nag-flourish ng business nito ni Bea. Pero, syempre, gusto lang din namin kamustahin. How has the business been year on year? Din since sabi mga they started during the pandemic time and really, times have changed. Ang dami nang nagbago. Sabi nga nila, di ba, nasa new normal na tayo. New normal. Syempre, how has the business been? I know, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, Bea, up ang business. Yeah. Yung pagkakataon na nagkakaroon ka ng dry season. So, how has it been year on year? So, year on year, yung first year namin, medyo stable yung orders namin sa Shopee. Pero habang tumatagal yung pandemic and syempre, gusto rin naman natin na nag-improve yung pandemic response. Pero after nun, nung bumalik na sa new normal, nag-dwindle yung sales namin. Kasi syempre, nakalabas na yung mga tao, nakabili na sila ulit ng coffee nila sa labas. So yun, from there, medyo nag-dwindle yung sales namin sa Shopee. Doon namin nakita yung potential for yung souvenirs. Souvenirs, Kunwari, yes. Birthday parties. Weddings. Party favors. So yun, nagre-repack kami ng mga small coffee and then yun yung papamigay nila. Yes. Nakita rin din namin doon yung opportunity for resellers. So meron din kaming mga resellers, parang naging distributor. May distributors, may resellers. Ang ganda. At least nag-shift yung business model nyo. So, nung nakita namin nga yung problem area na yun, nagdudwindle na yung direct sales namin. Naghanap kami ng ibang avenue na, pwede pala tayo mag-verge dito. Pero syempre, by word of mouth din talaga yung reach. Yeah, that's important. Let me ask you, ma'am, like, yung mga customer relationship and experience, very important ba siya sa business? And can you tell us more how, syempre, minsan naman hindi mo kaibigan lang yung nagsispread ng word eh. Minsan yung stranger who bought your products online. So, how did it help you then? Yun, nung una, nung
may mga bago kaming customers na hindi namin kilala. Yes. Nakakatuwa kasi, uy, may na-reach kami hindi namin kilala. Parang milestone siya. Tapos, we make sure na a-appease namin sila. Kunwari, meron silang comments. Siyempre, hindi naman may iwasan yung comments na, yung packaging nyo. Kasi may one time, meron kaming customer sa Mindanao. So, medyo matagal yung shipping. So, medyo nalukot yung packaging ng kape. Tapos, parang nag-send siya ng review na, hala, nalukot yung ganyan. Tapos, we're so sorry po. Tapos, ever since noon, inayos namin yung packaging, ganyan. So, mahalaga sa amin na yung comments ng mga tao kahit na hindi namin sila kakilala. Yeah, yung feedback. Tsaka nakikita ng mga customers na parang if I send you a negative feedback tas may response ka na positive, pagkakalat ko yun sa mga kakilala ko na this shop, they listen to us. Kesa naman yung nag-negative feedback na siya, tas negative pa yung ipaparating ng business owner. Oo, first and last order na nila sa inyo yun. So, ang ganda ng practice ni na Miss Bea. Sinasabi nga nila, especially if you're a business owner na, diba, yung kasabihan niya, una na the customer is always right, first and foremost. And at the same time, parang sa lahat naman ng types of industries, businesses, or work na gagawin mo, hindi naman pwede basta-basta din balat sibuyas ka. You have to be, parang yung loob mo, or dapat handa kang tumanggap ng sinasabi nga nila, constructive na criticism. That's true. Because from that part na magkaroon ng constructive criticism, that would make you even be a better business owner or business personnel, di ba? So, ayun. Bea, going to the next question. Kasi we are talking about coffees. I, for one, am a coffee lover and iced coffee. Ako, alam ni Bea. Iced coffee is life. Go-to ko lagi. Whatever happens. Umulan, umaraw, iced coffee. Ikaw ba, iced coffee? Ako din, partner. Mas gusto ko rin yung malamig. Pero bilang coffee lover si Bea, iced or hot? Ano ang mas prefer mo? Kasi nung una, iced kasi wala naman niya, di ba nga na nagsa-start yung business niya, no? Konting share lang din. Wala naman din kaming other options nun kung hindi iced lang talaga ang iced takbuhan coffee. Kasi medyo fast-paced sa corporate world and some things like that, di ba? Pero ngayon, Bea? Nag-start din ako sa iced. Yeah. Gets ko yung yung vibe ng iced coffee. Pero lately, more on hot na ako. Hot na. May tita bones. Ito na nga, from the Gen Z to the millennials. Makaka-relate sila. Kasi parang lalo kapag maulan, no? Parang niromanticize mo yung buhay mo, mainit na kape, habang pumapatak yung ulan, habang may mainit na kape, umuusok-usok pa, tapos biglang, di ba, syempre ngayon, alam niyo naman mga Gen Z millennials, pipicturan ko yan, umuulan. For the gram. Lalagyan ko pa na, kung hindi song, lalagyan ko pa ng hugot caption niya, sangkaterbang hashtag. Coffee is an experience. Exactly. It is. It's not just the drink, it's experience. It's what you feel while you're drinking it. So. Ayun. So, natanong nga namin kanina, Bea, how has the business been so past? Talo naman tayo to today. How is the business now? The business has grown from a Shopee shop. Yeah. Na ngayon, yun nga, marami na rin kaming kinikater, like yung souvenirs and yung mga resellers namin. And ngayon, we're trying to widen our reach kasi ngayon, di ba, meron na yung TikTok shop. Yeah. So, andun na madalas yung mga tao bumibili. So, actually, this week lang, naayos namin yung TikTok shop namin. So, nandun na rin kami. Congrats! So, mas accessible na siya, kumbaga. Yeah. Ayan. So, the business is, it's not quite there yet, but it's going there. And I hope na masustain namin yung mga efforts namin for the past month. Yeah. Sabi nga, partner, malayo pa, pero malayo na. Ayun. Yeah. Hashtag. And Miss Bea, I have a question. As someone rin na who's always working in the events industry, kasi nag-events host din ako pag weddings, birthdays. At ano naman yung mga usually request ng clients mo? Kapag debut tsaka wedding, sabi mo, nag-cater kayo ng mga party favors and souvenirs. Kasi yung products parang ganito yung size. So, pakita natin yung mga products nila, Miss Bea. So, ito yung packaging. So, parang medium size to and then a large size. Tama ba? Siyempre, yung large size dun sa owner. Yeah. So, ito sila. This is a Wild Brew House Blend. Yeah. So, I think talaga sila, Bea, ang nagbe-blend netong house blend nila. So, bago merong namin tong blend, yung house blend namin. So, yun yung bago naming product ngayon. Yeah.
Etong size na to, actually, yung pang giveaways, kasi 6 ganito. pieces siya. So, 6 pieces ang pang-giveaway. Okay. Alam mo na, partner, giveaway daw. Alam na pag pag may magbo-birthday dyan, alam nyo na. Po. Tapos usually, di ba kapag merong party, meron silang parang picture. Yeah, they So, have. pwede naming i-print yun for them. Oh, I love Papalitan it! ko. I love it! Kapag Speaking wedding, diba? Meron Wedding. sila yung mga logo-logo. Yeah. Speaking of, Yes, partner. Nung huling nagbigay sa akin si Bea ng Christmas gift, nakita ko na yung customized na yan. Pero sa aming dalawa na lang yun. Baka naglagay pa ng picture mo, Merry Christmas, Daryl. Actually, Yeah, ganun. Huling-huli. Santa hat. Yeah, oh my So, pwede gosh. nyo pong gawin Super yun. cute. And how about the large one? Ilang pieces The po large yan? one, ito po, 24 pieces. Ito Wow. yung maximum. Di ka na matutulog talaga niyan. Oo. Awake for a month ito ka yung niyan. ito yung sabihin natin, kunwari, di ba may mga nanonood sa atin ngayon, kunwari, sabihin natin, either call center sila o mga nag-i-edit ng mga video. Yeah. Ayan, tapos naghahabol ng deadline. Sakto. Ito yung para sa inyo, yung 24 bucks. Actually, ito, naka-portion, since drip siya, naka-portion na siya Yeah. per cup. So, kukuha ka na lang dyan. Kapag wala kang coffee maker or kapag wala kang coffee press, pwedeng ito, ilalagay mo na lang siya sa coffee cup. Yeah, alam ko, ang saya ko kapag nagkaka-receive ako ng mga drip bags. Talaga. At saka yung process ng pag-drip ng water, dahan-dahan sa... Naamoy mo siya. I know. Question lang, isa lang po ba yung flavor natin? Or iba-iba ng beans? Diba may mga Arabica, Robusta, yeah. Go on. Meron kaming 6 variants. 6 variants. So, So, yung 5 doon ay blends, tas 2 yung single origin namin. oh, wow. So, yung single origin namin, Robusta, galing Kalinga siya. Yes. And then, Arabica ng Sagada. Ng Sagada. So, ito, isa to sa mga blends namin. Mhm. Yung house blend namin. So, baka pwede natin i-explain for a bit lang, ano ba yung difference ng blend sa single origin? Yung single origin, yung beans niya mismo, parang sinabi mong galing dun siya talaga sa place. Okay. niya. So, it's specific to the place, galing siya dun. Mhm. Kumbaga, pure siya. Pure siya. Yung blend, medyo pinaghalo na namin siya. Okay, yes. To form A new certain flavor. Yeah. Yes. So, itong house blend namin, pinaghalo siyang hazelnut na flavored At coffee. sarap. And Excelsa. Yun ang go-to ko sa kanya. pag Biglang nag-order nalasahan ko, ako. bigla na sinabi niya. Diba? Yun yung go-to ko sa kanya, partner. Pag sabi Yeah. ko, Bea, asan yung hazelnut? Nasaan na yan? Hazelnut nga. Alam mo, usually when I go to Baguio, I go to the market nga rin. Tapos nakakabili rin ako ng mga drip bags and also yung mga beans. Tapos ako na lang mismo yung nag-grind. So ngayon, So, partner, alam mo na, pag bumalik alam ka ka ng na. Baguio, diba? Ah, Hindi yes. ka nahahanap pa ng ibang Wild brand. brew. Hindi na niya kailangan pumunta Hindi ka ng na. Baguio. Ay, hindi na Yeah. nga pala. Oo nga pala. Andito Dito na nga pala. mismo, Hindi alam kasi na. nasabi niya pag pumunta daw siya ng Baguio. Baka gusto niya doon mismo makuha. Wala namang problema. Pwede rin. Pwede Dito rin. tayo. Speaking of products and variants, Bea, gusto ko lang malaman, siguro some of the last few questions that I have. How does it differ from other variants and other coffee brands that are readily available din in Yeah. the market? How can you say that ito yung difference when it comes to Wild Brew? Ito yung something unique about Wild Brew amongst others that are out there. Siguro masasabi ko, I can vouch for the freshness. Kasi hindi kami nagsusstore ng big amounts Yeah. for a long time. So, laging freshly roasted Roasted. and ground, if ground yung order. Pero I suggest na whole beans kasi mas fresh talaga siya. Mas matagal na pe-preserve yung flavor ng coffee. Yes. So, yun. So ako naman, partner, sa another aspect naman, since this is a local small business, so sino yung nagfa-function as staff in your business? Ngayon po actually kaming tatlo ng mama ko at ng papa ko. So it's Oh, I love Parang yun it! na, CEO, COO, Oh, saka CFO, yeah. diba? Andun na yung executive, andun yung Actually, operational, andun na rin yung financial. Yeah. So ako yung gumagana sa marketing or Wow. Marketing? ayun, so yung mga social media pages namin, yung mga online Yeah. shop namin, ako yung nagme-maintain. Yung mom ko naman, siya, accountant kasi siya. So siya yung
about the finances. Finances, o yeah. Parang, lugi na tayo sa ganito, yung mga ganon. Yeah. Tapos yung dad ko naman, siya yung logistics, siya yung nagde-deliver. Grabe, perfect. You complement each other talaga. So, yan. Ang ganda ng dynamic nila. Ang ganda talaga. Perfect na perfect. It's indeed a family business nonetheless, diba? So, ayun, I think it's the part of the show, Bea. Like we usually do, it is the time for you to promote your business as well to all our listeners and viewers. So, the floor is yours. Ayun. So, if coffee lovers po kayo, you can find our shop. Mayroon pa kaming Facebook page, Wild Brew Coffee Baguio. So, andun na rin po yung links namin where you can buy our coffee. Meron po kaming TikTok shop and meron din kaming Shopee. So, yun. Makikita nyo rin po doon if you have concerns about the coffee. Meron po kaming mga materials explaining kung ano yung mga types ng coffee and paano nyo siya pwedeng i-brew. All right. So, partner, I think that wraps it for that one, no? Yes. And Bea, thank you so much. Thank you so much Alam as kong well. napaka-hectic po na schedule ng ating Yes, as a business negosyante, owner. diba? As a CEO. She's so busy, guys. So, Exactly. thank you, Joke Bea, lang. for sharing not just your story, but also yung love for the business that you have. Yeah. So, thank you so much. And I hope yung mga ka-feels natin, partner, talagang hindi lang basta bumili sila, ma-inspire din sila. So, talk about pulot natin for the episode as we wrap up our episode of Millennials. Anything na nakuha mo, partner? Ako, I'd like to say na I really got inspired with Miss Bea knowing that she's just 26 years old. Kitang-kita niyo, cusp ng Gen Z at millennial. Like, girl from Baguio City going here to Manila, solving and bridging a gap for, of course, working people like us. And ang sarap pa ng product mo. Sinabi ko agad masarap, pero titikman ko agad yan, Miss Bea. Agad! Agad! At dito talaga natin nakita yung value of supporting small and local businesses. Makita lang natin kay Miss Bea with Wild Brew Coffee na silang family mismo. Yung nag-roast, nag-grind, nagde-deliver, at nagmamanage ng online shop nila. So, guys, I know that we'd like to support the big businesses, corporate businesses, pero paminsan-minsan, supportahan din po natin ang ating mga small and local businesses kasi sila talaga yung tunay na pamilyang Pilipino. Ganon? Yung mga tatawagan nila mga MSMEs, right? Mga micro and small and medium enterprises. Ayun. So, ako naman ang tatanungin Ikaw sa akin naman, na partner. Bukod dun sa dynamic of the business and yung love of the coffee, it's really about medyo po-focus ako dun sa part na how Bea does it along with yung full-time work niya on the side. It's amazing. Kasi diba, parang not a lot of millennials or Gen Zers ngayon would really prefer multitasking. But for me, dun ako nakafocus sa parang hanga ako kay Bea in terms of how she multitasks her business and her work and her family and her love life and others in between. Diba? I mean, ang pulot ko dun is really how millennials and Gen Z could pick up from Bea's story of being inspired to do more. Do diba? it all. Do it all. Hanggat kaya, syempre, kailangan, let's make the most out of it. Diba sabi nga nila, YOLO! You only live once! So, you make the most out of it. At syempre, yung pagmamahal ko sa coffee, mas na-enlighten at mas natuto din ako ngayon. How fresh coffee rather, is much more healthy and helpful. Hindi lang sa akin, kundi sa atin lahat, diba? Exactly. So, ayun ang aking pulot for that one. At, ayun na nga mga ka-feels, nakaraos na naman tayo sa isang edisyon ng Millennials. Sana marami kayo napulot the tips and tricks about fellow millennials and Gen Zs like us at ma-apply nyo to sa everyday life natin. Ayan, ako nga pala. Ayan, partner. Ako na nga ito. Ayan muli, mga ka-Millennials dito sa DWIZ 882. Ako nga po muli, si Cheska Persia. Mapapanood ang Millennials sa YouTube channel ng DWIZ, kaya't huwag kakalimutang mag-follow, like at subscribe sa lahat ng digital platforms ng DWIZ. Syempre, sama na rin natin partner ang Aliw Channel 23 at Home Radio 97.9. Ako po si Daryl Justin, hanggang sa susunod nating pagkikita sa Millennials!